Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po nanonood. Please click mo na yung TV Manila. Images wala na ba ito libre lang po nyo nalagyan sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's reflection. Maging huwaran tayo sana o maging modelo sa ating pamilya at sa ibang tao o sa ating mga kapwa tao. So kung halimbawa guys, yung naging pamilya natin, diba? Yung naging parents natin, broken family, nagloko yung nanay o nagloko yung tatay, di ba? Hindi maganda, nag-aaway-away yung mga pamilya. Putulin na natin yun, guys. Putulin na natin dahil wala na mga mabuting maidudulot. Especially kung mga pamilyado kang tao, may mga batang nakatingin sa ating lahat. Kaya yung mga issue hindi magaganda ng pamilya, tigilan na natin yun. I-stop na natin yon at magsimula tayo ng magandang ugnayan o magandang relasyon lalo na sa ating pamilya. At lahat tayo guys may pananagutan. So kung isa kang head of the family, natural may anak ka, di ba? Ikaw yung ulo, ikaw yung nagkukumpas. Ganon din sa mga leader ng iba't ibang organization. Di ba? May mga hawak silang tao sa baba. Kahit yung posisyon sa gobyerno, di ba? Yung gobernador, hawak yung buong probinsya. Yung congressman, yung isang district. Yung mayor, yung isang bayan. So, lahat yan may hawak na tao sa ibaba. So, ibig sabihin yan guys, binigyan tayo ng Diyos ng pamamahala o nilagay tayo dyan sa pwesto natin para yung mga nasasakupan natin sa baba ay ating maakay sa kabutihan. Di ba? Kasi minsan may nababalitaan tayo, di ba? Lalo na sa mga pamilya. Sa pamilya, minsan yung tatay pa, di ba? Ang pasimuno, di ba? Ang pasimuno sa mga sa hindi magandang gawain. Minsan pinapakita sa anak na sumusugal sila, di ba? Nag-aaway sila ng parents, di ba? Yung nanay tatay nag-aaway, nakikita ng mga bata yan. Hindi magandang ano, kumbaga minsan natutrauma pa, nakita natin yan sa mga TV, di ba? Sa mga palabas, at minsan naman kahit mga leader o yung mga kapitan, di ba? Minsan sila pa yung nakapasimuno sa sugal, nagpapasabong lalo na sa probinsya, di ba? So, marami mga bagay na nakatingin sa atin yung mga nasasakupan natin na kailangan maingat tayo na pinapakita natin ng maganda, 'di ba? Yung magiging huwaran nila. Kaya nga 'di ba, may kasabihan tayo 'di ba sa Pilipino, paglaki ko gagayahin kong tatay ko. 'Di ba may ganun? 'Di ba? Kung pulis yung tatay, gusto ng anak maging pulis din. Kung engineer yung tatay, gusto ng anak engineer. Kung doctor, nurse, ganun din. Kasi yun ang pinapakita natin. Pero kung ang pinapakita mo ay masama, nagiging addict ka bilang magulang, di ba? Nakikita ng addict mo, wala na pag sabi ng mga bata, paglaki ko, gagayahin kang tatay ko, addict, parang ganun, di ba? Or sugar roll. So, yun po dapat maging maingat tayo. Kaya nga sabi sa Mateo, chapter 18, verse 6, mas mabuti pa sa isang tao ang sambitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat. Kaya nga siya'y maging sanhi, kesa siya'y maging sanhi ng pagkakasalan ng isa sa maliit na ito na mananampalataya sa akin. So yun, para bago tayo maging sanhi, napakahigpit ng ating Diyos, di ba? Na kailangan na mas mabuti pa daw, naggilingan yung liig, di ba? Bitin yung liig sa gilingang bato at ihagis sa dagat. So medyo mahigpit ang Panginoon. Kasi nga, may pananagutan tayo. Kasi nga yung sinasabi natin na great power is great responsibility. Kaya kung naging senador ka, naging gobernador, congressman, mayor, o bilang tayo, head of the family, hindi tayo naging magandang magulang o mabuting magulang. Di ba? Mas malaki ang pananagutan natin. Eh, lalo pa, yung mga nasa pwesto sa gobyerno, ilang daang libo yan ang sinasakupan, di ba? Lalo na pag malaking populasyon sa mga probinsya. So, mas malaking pananagutan ng bawat isa sa atin, lalo na kung tayo ay may tao nasa ilalim. Kahit yung mga pare, hindi yan ligtas, mga pastor, di ba?
Yung pare, may parokya sila. Kailangan nagagampanan nila yung kanilang tungkulin o naiaakay sa mabuti ang kanilang mga parokyano. Ganon din sa mga pastor, di ba? Sa kapatid natin ibang sekta, yung kanilang mga member na dapat ay nakikita rin na maganda, di ba? Ang kanilang pinapakita kasi nga constituent yan, di ba? Sa pwesto sa gobyerno, sa mga pastor, pero hindi yan sa atin, sa Diyos yan. Hindi mo yan tao dahil ikaw yung mas mataas na pwesto, congressman ka, mayor o gobernador, katiwala ka lang. Sa Diyos lahat yan, di ba? Kaya, kumbaga sa parusa, kung mabigat yung parusa ng member, mas mabigat yung leader. Lalo pa hindi maganda yung ginagawa at talagang apektado o pinapahirapan yung mga member, di ba? Kaya kung ikaw ay nuluklok ng taong bayan, isang pamilyado, di ba? So, inilagay tayo dyan para tayo maging mabuti, di ba? Kahit sa mga magkakapatid, halimbawa, ikaw ang pinakamayaman. Siyempre, natural, ikaw yung titingalain, o susundin. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo. O yung kayamanan mo, minsan, bunso ka, gusto mo, panganay ka kung mag-desisyon, di ba? Ganun yun eh. Ganun din sa katungkulan. Isipin mo lagi na hindi sa'yo lahat yung sasakupan mo, kundi sa Diyos lang. Lahat tayo pinagkatiwala lang sa atin yung mga bagay na sinasakupan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung kayo maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. Hingin mo lang sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Tayo manalangin, Lord, i-bless po ang kapatid namin nanonood sa akin ba? Stage 4 cancer na Lord. May taning na po sa buhay. At bedridden ng matagal, Lord, sa bahay o sa ospital. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po, haplusin niyo po. Tanggalin niyo po kanyang karamdaman para sa kanya. At sa pamilyang nasira, Lord, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, ibalik niyo po ang magandang relasyon nila para sa kanya. At sa financial, Lord, lalong-lalo na po, yung kapatid namin walang-wala. I-bless niyo po kanyang hanap buhay. Dahil ultimo pambili ng bigas, ulam, gamot, pambangan sa mga bata, ay pinoproblema. So, ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpalang kamay ang aming mga hanap buhay. So, kung lahat ng ito hihiling namin sa matapos na pangalan natin, Panginoong Jesus, Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo, thank you very much po.